Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. Andito na naman tayo para mag-chronicle sa lives and activities na aming mga alagang ants. Ay, hindi. Mga nakikitira lang po dito sa compound namin. So, makikita ninyo, close yung aming gate. So, they can pass from one gate to another. So, easy lang sa kanila ang mag-crossover. Unlike hapon, na open yung gate, so na-stuck sila in just one gate. At na-stop din yung activity nila. So ngayon, continuous po yung pagdaan nila dito sa gate namin. So from here, hindi pa pala nila iniwan yung bahay nila isa. Pero gumawa sila ng dalawa pang colony doon sa calamansi plant. Andito pa sila dito sa guava na tree. Dumadaan sila dito sa gate. Dito. Until here. Dumadaan sila dito sa fence namin. Okay. Okay. So I don't know anong ginagawa nila dyan. Bakit nag-gather sila dyan. Pero ito, continuous itong ibang ants papunta doon sa kabilang bahay nila. Siguro itong mga ants na pwede pala silang gumawa na ilang mga bahay. It's not just one colony, maybe 2 to 3 or they're just one colony, pero magkaiba-iba yung bahay nila. Mahaba rin pala yung nilalakad nila. Dito kasi from there, ito pumupunta pa sila dito sa side fence namin. Diligent and industrious talaga ng mga ants. Umaga pa lang ngayon pero parang nauna pa sila magising sa akin. And there, ito, kasi yung yung leaves at branches ng calamansi plant is nakadikit lang sa malapit at nakadikit lang sa fence namin. Kaya easy lang sa kanilang pumunta sa bahay nila. Ayun. Yung isang bahay nila, medyo malaki-laki na. Maybe they're still building it until now. At ito naman yung isang bahay nila. Medyo maliit ang konti compare sa isa. Ito. Sabi nila, pag maraming aphids daw yung plants, inaalagaan daw yun ng mga ants kasi doon sila kumukuha ng juice sa aphids. Yung mga kinukuhang juice ng aphids from the plant, yun din ang parang mini-milk ng ng mga ants. Pero dito, wala tayong makitang aphids. Walang aphids dito sa plants. Kaya nga nagtataka ako, why they like to live here? Wala namang aphids na source ng kanilang food. And I don't know kung saan sila kumukuha ng kanilang food. Kasi parang bahay lang talaga. See? Naku, pag magkabunga na itong plant namin, calamansi plant namin, iwan ko lang kung makakuha pa kami ng bunga. Kasi, ang dami ng ants. And they're so big.
Tawag dito sa amin alimantik. Iwan ko halimantik sa iba. Pero yung ano, yung huge type, large type na ants, yung red, saka yung bite nila, they sting so much. Ants. So ito, meron pa nakatago. Iwan ko, ay, nako. Baka bubuo na naman ito ng ano, another house. Ito, oh. Ito sila, oh. Wala pang ants dito. Sana doon sa side na lang dito sila ano titira. Para kahit papano kung may bunga na itong calamansi plant, maka-harvest pa rin kami ng konti. Uy, from their house, from their colony here na calamansi plant, ano, umaalis pa rin pala yung mga ants na malakad. Naghanap ba ng foods? Oh, kasi oh, tingnan ninyo. Pumupunta sila doon sa may bandang dulo ng fence na ito. Doon oh. Doon. Okay, titingnan natin kung saan, hanggang saan sila pumupunta. Ay, hanggang dito oh. Wow. Hanggang doon sa taas. Doon. Siguro nag-ano sila ng food. Nagada sila ng food. Kasi dumating sila hanggang dito, oh. Oh, tingnan nyo, oh, ng mga pero obviously, wala pa silang dala na food. Oh, nakita nyo? Naghanap pa siguro. But they reach until here. Oh, sa dulo na ito ng fence namin dito sa bahay. May likuran po ito. Imagine, ang layo ng mga nilalakad ng mga ants just to look for food. Minsan tayo, yung food natin nandun lang sa pantry, pero hindi pa tayo nagluluto. Ang lazy talaga ng tao compared sa mga ants. Good luck to you ants for looking for some food. Oh, may natumbang banana doon, natumba ng bagyong Tino. But they cannot know that, no? Pwede yung source ng food. So ito, naghanap pa rin sila ng pagkain. Because they have 3 colonies to feed.